Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po mga kabida. No? Nakakabahala din. Ito hong naging pahayag po ng isang obispo ng simbahang katoliko. Patungkol po ito mga kabida sa deterioration po ng mga churchgoers sa pagpunta po ng simbahan, pagdalo po ng mga misa, mga kabida. Although ito po ay most probably concerned lang po doon sa Diocese of Kidapawan, mga kabida, pero sa aking pagkakaintindi, baka nangyayari din ito, mga kabida, sa iba't ibang dioceses, sa buong Pilipinas. Now, tanong kasi dito, bakit po nag-deteriorate? Kumonti po yung mga churchgoers po na pumupunta po ng simbahan po, mga kabida, at dumadalo po sa mga misa, Yun yung malaking tanong po, mga kabida, Eto, babasahin ko lang po itong article po mga kabida ng The Manila Standard. Ang sabi po dito, Bishop Jose Colin Bagaforo of Kidapawan has raised concerns over declining church attendance and called for a renewed devotion to the Holy Eucharist as part of efforts to revitalize the spiritual life of parish communities. Ayan. So, nag-decline yung numbers, mga kabida, ng mga churchgoers, na pumupunta po ng simbahan at uma-attend po ng misa. Bakit kaya? Anong rason? Ako, naniniwala ho ako, hindi ho dahil ho sa kanilang paniniwala, pananampalataya po, mga kabida. May factor kung bakit po hindi na pumupunta po ang mga tao sa simbahan para dumalo sa misa, mga kabida, Ito, tuloy po tayo. Bagaporo issued the appeal during the Diocesan Eucharistic Revival and Adoration Congress on December 7 that drew an estimated 17,000 participants. Ito yung sinabi po ni Bishop Bagaporo po, mga kabida, We want to restore among the faithful of the Diocese of Kidapawan a profound love and appreciation for the Holy Eucharist. Bagaforo said, adding that the Eucharist is the center of our church and of our Christian communities. Ayan. He said, the revival effort responds to declining mass participations. Ayan. Which he estimated at only about 20% of the diocese. Imagine for that, 20% lang sa mga Katoliko, dyan po sa diocese po siguro nila, mga kabida, ang uma-attend, dumadalo lang daw, mga kabida, sa mga misa. Saan na pala yung 80%, mga kabida, Strengthening devotion to the Blessed Sacrament, including promoting parish adoration chapels, has since become a key priority of the bishop. Bagaforo outlined 3 main goals for the revival. Okay? Deepening the faithful's understanding of the Eucharist, reaffirming its place at the heart of church life, and forming groups committed to Eucharistic devotion. Ayan. We hope the Eucharistic adoration will transform and sanctify the lives of the faithful in the Diocese of Kidapawan. May we become more God-centered and develop a deeper and more meaningful love for the Holy Mass, he said. Ayon. Eto, magkokomento po tayo, mga kabida. Actually, marami hong nakaka-relate ho dito, mga kabida. Hindi lang po sa Diocese of Kidapawan, most probably sa buong Pilipinas, mga Katoliko ho natin, mga kapatid, mga kabida. Alam nyo, isa po akong Katoliko, mga kabida. At hindi po ako naniniwala dahil ho sa pananampalataya, kaya bumagsak yung numbers ng mga churchgoers na pumupunta po ng simbahan, Actually, yung pananampalataya, andyan lang yan, mga kabida. Pag ikaw po ay isang full-blown Catholic, ipinanganak ka ng isang Katoliko, lumaki ka ng isang Katoliko, at mamamatay ka ng isang Katoliko. Ganun lang po yun, mga kabida. Okay? Hindi pa ako naniniwala because of declining devotion, pananampalataya, hindi po. May factor. At isa po sa mga nakita ko po, mga kabida, ito hong walang pakialam ng simbahan, mga kabida, sa mga nangyayari ho dito sa Pilipinas. Okay? Bakit nasabi ko pong walang pakialam? Kasi unang-una po,
Alam naman po natin kung ano po yung nangyayari po ngayon. Issue po ng corruption, kaliwat kanan na corruption po mga kabida sa ilalim po ng administrasyong ito, ano po mga kabida. Pero ano bang ginawa po ng simbahan? Nananahimik po mga kabida. Okay? Meron man pong iilan ho na mga kaparian na sumisigaw laban dito ho sa corruption issue na ito. Pero anong ginawa po nila? Sinisingle out po nila yung isang politiko po, pero yung mga politiko, nalantaran po mga kabida, billions of pesos po ang inakusa laban sa kanila, mga kabida, nasangkot daw sa katiwalian, wala ho silang kibo. Kaya siguro, namumuro na po mga kabida, itong mga kababayan po natin, lalong-lalo na po, itong mga kapatid natin na mga Katoliko, hindi po nila naiintindihan, okay, na ang simbahan po ay nagpapalagana po ng mga magandang kagawian po, mga kabida. Subalit sa issue po, mga kabida, ng corruption sa kasalukuyang administrasyon, wala hong kibo. Okay? Kagaya nilang po sa ginawa po ni Father Villanueva, mga kabida. Sinisingle out po niya ang Vice Presidente, Sinampahan po nila ng reklamo po, ng plunder, malversation, bribery, graft and corruption, mga kabida, Diyan po sa Office of the Ombudsman, mga kabida. Bakit lang po ang Vice Presidente ang kanilang pinagdidiskitahan po, mga kabida? Kung tutuusin po, ang dami hong mga politiko na mas malaki pa po yung inakusa po mga kabida sa kanila, Mantakin nyo, 612.5 million pesos lang po yung inakusa, mga kabida, na hindi pa po napapatunayan laban ho sa Vice Presidente. Subalit, yun na po yung ginawa po ng isang pari po, mga kabida, at ilang pang taong simbahan po, Okay, sinampahan po nila ng reklamo. Subalit, yung mga ibang politiko po, mga kabida, na isinasangkot sa flood control projects, sa insertions, billions of pesos po ang pinag-uusapan po natin na involved na pera, mga kabida, wala ho silang kibo. Ayaw ho nilang umaksyon, mga kabida. Kaya siguro, frustrated yung mga ibang mga kapatid natin na mga Katoliko, sa mga ginagawa ng ilang mga kaparian po natin sa taong simbahan, mga kabida. At hindi po dahil nagde-deteriorate na po yung pananampalataya po, mga kabida, ng mga Katoliko. Hindi po ako naniniwala po doon. Okay? Kagaya ng sinabi ko po, pag once ang isang Katoliko, ipinanganak po, mga kabida, ng isang Katoliko, okay? Lumaki na isang Katoliko, syempre naman, mamamatay po yan na isang Katoliko, mga kabida. Bakit ang dami hong mga Katoliko na lumilipat po sa ibang sekta, ibang relihiyon, mga kabida? Dahil ho sa mga ginagawa ng ilang mga kaparian po. Diba? Dami ho silang mga hindi po kaaya-ayang ginagawa po, mga kabida, na opposite naman sa kanilang mga preachings. Alright? Yun lang po yun. Hindi po natin pwedeng questionin yung pananampalataya po ng isang tao. Okay? Marami hong outside factors na pwede hong naging dahilan kung bakit po sila una, bihira na po pumupunta ng simbahan, ma-attend ng misa. Ang pinaka-worst po doon, hindi na talaga pumupunta ng simbahan, tinalikuran na po ang Katoliko, pumunta na po sa ibang mga relihiyon because sa mga ginagawa ng mga pare at ilang taong simbahan, mga kabida, na sa paningin po ng mga mananampalataya, mga kabida, hindi ho kaaya-aya, mga kabida, para sa isang Katoliko. Okay? Yun lang po. Hindi po natin dapat ipagtataka, kung bakit declining Itanong po yan ng mga obispo dyan sa kanilang mga kaparian at mga obispo din, kapwa obispo. Alright? Diba? Okay lang sana yun kung nakikibahagi po sila sa usapin sa politika at sa gobyerno, Basta lang, siguraduhin lang po nila, mga kabida, na fair at saka wala ho silang kinikilingan. Kaso lang po, meron Okay? Meron talaga, mga kabida. Halatang halata po. Hindi ho patas. Okay?
Kagaya ng sinabi ko po, ang target po mga kabida, si Vice President Sara Duterte at mga Duterte. Pero in fairness naman po, meron pong mga taong simbahan po, ano, may mga kaparian, may mga obispo na hindi ganon. Hindi ganon po, mga kabida. No? Siguro doon sa kanilang parokya, sa kanilang diocese, okay yung kanilang church attendance po doon, ano, mga kabida. Pero doon ho sa mga kaparian at obispo na nagpapakita po ng kanilang biases, mga kabida. At meron pong kinikilingan, natural. Meron talagang mga faithful, ano, magkakaroon po ng reservations, mga kabida. Kaya siguro ang iba, hindi na po dumadalo pag si Father po ang magmisa, o di ba kaya si Bishop po ang magmimisa, no, mga kabida, dahil ayaw ho nilang magkaroon ng sala, ano, dahil every time na mag-homily si Father, mag-homily si Bishop, tinitira nilang isang politiko, mga kabida, na supposedly patungkol ho sa spiritual na pangailangan po ang dapat tinatalakay dyan po sa loob mismo ng simbahan, ano, mga kabida, hindi po about politics. Pero ginawa po ng ilang mga kaparian, obispo, mga kabida, ginawang political rally yung simbahan mismo during the homily. Okay? Yun po yung observation ko po, ano, mga kabida, ilang observation din ng mga kababayan po natin. So yun yung rason at iba pang mga factors, hindi pa po kasali dyan yung mga immoral na ginagawa po ng ilang mga taong simbahan po, ano, mga kabida. Hindi naman po yan lingid sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Meron pong mga ganon, ano, na nangyayari po sa simbahan po, mga kabida. Ano? Even other denominations, ganun po yun. Okay? Mga kabida. So, yun. Pero, matindi kasi yung politika natin dito sa Pilipinas. Kumbaga, tayo po ay involved na po, mga kabida. No? So, bawat kilos ng mga opisyal po natin, ng taong simbahan, mga kabida, meron talagang, anong tawag po dito? Effect sa bawat Pilipino, mga kabida. Okay? Kasi parang ano na tayo parang kulto na tayo ano, mga kabida. May ina-idolize na tayo ng mga politiko, ano. Kaya nga every time na binabanatan po, mga kabida, ang isang politiko, ano, ng isang taong simbahan, ano, marami hong nagagalit. Kahit na po miyembro po ng simbahan po, mga kabida, pwede naman pong bumatikos ang isang pare, ang isang obispo sa mga politiko, ano, mga kabida, basta makikita lang po na patas, na hindi po selective, mga kabida, ano? Okay? Pero yung iba po, ganun so hindi natin masisisi ang mga churchgoers po na hindi na pumupunta dyan sa simbahan, lalong-lalo na po kapag si Father po ang magmimisa na bias, kapag si Bishop po ang magmimisa na bias, ano, mga kabida. Yun yung sagot po, ano, sa observation ni Bishop Bagaporo kung bakit konti na lang po ang pumupunta sa simbahan, ano, mga kabida. Okay? So yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.